ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, mananatiling maalinsangan sa malaking bahagi ng Pilipinas bukas. Patuloy kasing umiiral ang mainit na hangin na galing sa silangan o yung tinatawag nating easterlies. At ayon sa Metro Weather, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang init factor dyan sa may Cabanatuan City, Nueva Ecija, 38 degrees Celsius sa ibang panig ng bansa at dito sa may Mindanao, dyan sa may Jensan, 38 degrees pero sa Davao, 41 degrees Celsius ang init factor. Bukas maaliwala sa halos buong bansa, lalong-lalo na dito sa may Visayas at sa extreme northern Luzon na kasi nakakapekto ang tinatawag nating tail end ng cold front. At mga pagulan maranasan dito sa may Cagayan Valley region, dito sa may bulubundukin ng Cordillera region, sa umaga yan at sa hapon may pagulan na rin sa ilang bahagi ng Central Luzon. At din sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng mahinang ulan simula sa hapon yan sa gabi. At yung ating maximum temperature, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Habang sa Mindanao, may pagulan sa may Zamboanga Peninsula, sa ilang bahagi ng ARMM hanggang dyan sa may Northern Mindanao, pero maaliwalas dyan sa may rehiyon ng Caraga at sa may Davao region. Mang Tani, nag-post si Dave Luis Bautista sa magtanong kay Mang Tani. Itong kanyang tanong, ano ba raw yung tinatawag na heat wave, Mang Tani? Yes, Mike, Dave. Ayon sa definition ng World Meteorological Organization, ang heat wave ay kapag lumampas ng 5 degrees Celsius dyan sa average maximum temperature, yung maitatalang maximum temperature sa isang lugar, at yan ay sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Halimbawa, dito sa may Science Garden, Quezon City, nasa 33.4 degrees Celsius ang normal maximum temperature pag buwan ng Marso. At kapag may heat wave, aabot yan dapat ng 38.4 degrees Celsius araw-araw yan o mahigit pa sa loob ng at least 5 consecutive days. Pero mga kapuso, hindi pa po nagkaka-heat wave dito sa Pilipinas. Pero maging I am ready dahil mas mainit na dry season ang inaasahan ngayong 2016 at yan ay dahil sa El Nino. At ang masamang epekto ng heat wave, heat exhaustion, stroke at posible pong ikamatayan ng mga magiging biktima. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.